umano, itong si Joel Villanueva at si Marcoleta ay todo depensa kay Sara. So sabi nga dito, Villanueva, Marcoleta, may integridad ba bilang impeachment senator judge? May integridad ba daw itong si Marcoleta at si Joel Villanueva bilang senator judge? According dito kay kolumnista na si Antonio Montalban II. Bakit? Bakit nga ba mga kababayan sinabi dito ni Antonio Montalban II na meron bang integridad bilang impeachment senator judge itong si Marcoleta at si Joel Villanueva? Kasi ganito po mga kababayan. Kaya po sila mga kababayan nandiyan, Natakita mo naman kung gaano ipagtanggol ni Marcoleta at ni Villanueva at idili-dili nga ni Villanueva itong impeachment ni Sara para hindi matuloy-tuloy. Kasi nga, alam nyo na. So ito po mga kababayan, according dito sa Pilipinas Today, meron pong lumabas kasing baho ngayon mga kababayan kay Marcoleta at kay Joel Villanueva. According dito sa Pilipinas Today, post ng kanilang page. At ito po'y galing na inilabas na baho ni Marcoleta at ni Joel Villanueva. Galing ito kay Antonio Montalban. Kung naalala nyo po mga kababayan, si Antonio Montalban din po ang naglabas ng post patungkol po sa pagdeklara ng unconstitutional ng impeachment complaint kay Sara na hindi daw ito, actually pinagplanuhan na nga daw, di umano itong impeachment complaint ni Sara sa Supreme Court na ideklara daw itong unconstitutional. So, 100% accurate nga lahat ng sinasabi niya sa post. Pagkabukas, ayun nga, idineklarang unconstitutional. So, ngayon mga kababayan, meron na namang inilabas. Meron na namang inilabas itong si Antonio Montalban, Ma'am Kanji Official, hello po, na baho na matagal nang itinatago ni Marcoleta at ni Joel Villanueva na ngayon nyo lang malalaman. Eto na, mga kababayan. Merong inilabas na sikreto na kinatago-tago ni Marcoleta at ni Joel Villanueva. Ano nga ba ito? Meron pala itong sikreto at meron pala ito silang tinatago patungkol sa pork barrel or PDAP. Kaya pala ito'y laging dumidikit kay Sara at ipinagtanggol nila si Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, bakit nga ba majority sa mga senador hindi pumapayag na makalkal at litisin at itrial ang impeachment ni Sara? Kasi sila din po pala ay may mga baho na katulad din sa katiwalian ni Sara. Magkaiba man sila ng kaso pero pareho din po na may katiwalian. Ito po according dito mga kababayan. Sabi ni Antonio Montalban II ng Vera Files. Ito po. Sa kanyang artikulo na ipinupost sa social media ngayong Miyerkules, Agosto 13, kwinestyon ng kolumnistang si Antonio Montalban II ang integridad at kredibilidad ni na Senator Joel Villanueva at at si Rodante Marcoleta sa pag-akto bilang mga senator judge sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanilang pagkakadawit ng bilyong piso na pork barrel scam ilang taon nang nakakaraan. Patay ka po, mga kababayan. May inilabas po na baho na itinatago pala dito. Kaya ikwinestyon ni Antonio Montalban II, kung meron ba daw itong kredibilidad at integridad bilang mga senator judge sa impeachment complaint ni Sara, kung sa kanilang dalawa, Marcoleta at Joel Villanueva, ay dawit pala ito sa bilyon pisong pork barrel. Naku po, bilyon pesong pork barrel. Pork barrel scam, ilang taon na ang nakakaraan. Naku po, eto pa. Sa kanyang artikulo sa Vera Files, ayan po, Vera Files.
Sinariwa ni Montalban na 2 beses sumabit sina Marcoleta at Villanueva bilang mga party list representative sa mga di umano'y maanumalyang transaksyon sa pagbuhos ng pondo mula sa Priority Development Assistance Fund or PDAF na mas kilala bilang Pork Barrel Fund sa mga ghost and non-governmental organization or NGOs na naungkat noong 2013. Nako po! My God! Si Villanueva noon ay kinatawan ng Sibak Party List habang si Marcoleta naman ay sa Sagip Party List. Kapwa iniimbestigahan at kinasuhan ang dalawa dahil sa naturang anomalya na kinasangkutan ng 10 bilyon. Nako po, 10 bilyong halaga ng pondo ng bayan. 10 bilyon. 10 bilyon pala ang kinasangkutan nitong dalawa. Kaya kinasuhan at iniimbestigahan daw ito. It is because they can cast their votes psychologically, that is, they vote to acquit Sara Duterte despite the manifest evidence. By acquitting, they absolve themselves by transference of their past corruption. The judge are afraid to convict because of their past transgression. Oo, babala ni Montalban II. Kaya nga naman pala, mga kababayan, na kahit magiging hurado sila, or senator judge sila sa impeachment ni Sara, ay talagang ililigwak nila ito at i-dismiss kasi sila din pala ay may mga nakaraang pangyayari at pwede silang sabihin ni Sara, ikaw ililigwak mo, ipapakwit mo ko, ipapaano mo ko, ipakonvict mo ko, ipaganito mo ko, baka ilabas ko yung baho ninyo. Ang hilig pa naman ni Sara sa mga ganyan. Tignan mo, nung in-interview nga si Sara Duterte ni Risa Hontiveros patungkol sa libro, kung ano ang libro, magkano ang libro, at para saan ang libro. Alam nyo ang sagot ni Sara Duterte? Alam nyo, ito si Risa, pinulitika nila ako. Kasi alam nila na ang pangalan ko nasa loob ng libro na ipapagawa ko. Tapos naalala nyo, pumunta sa amin yan sa Davao. Nanghingi ng tulong sa tatay ko yan. Di ba? Alam nyo ba, pagkatapos doon, tinulungan siya namin. Pero ngayon, ito yung ibabalik niya. Ganyan si Sara. Magaling si Sara mangalkal ng mga nakaraan at mga nakalipas na mga problema at mga kaso. 'Di ba? Kaya mga kababayan, lahat po ng mga senador, siguro, na pumabor dyan, ay may mga sabit. Ayan, lumalabas na ang mga baho nila. So ito po mga kababayan, pindutin po natin itong link, no? Saglit lang, mamaya, basahin natin dito. It is because we must lament the qualities of our senator judge today. If those in the past were not necessarily Puritans, the present crop is anong tawag dito? Hodgepodge, hodgepodge of pretenders when in fact they are imbeciles, ignoramuses, and specialists in political tagiri. Ayon kay Antonio Montalban II and verafiles.org. Hindi ko alam kung anong pagbasa ang mga meaning yan pero buksan natin itong verafiles kung gaano nga ba katotoo na meron palang nakaraang kaso, no? At mga problema itong si Villanueva at si Marcoleta na mahigit 10 bilyong peso na kanilang sabit. Ito po, pindutin natin ang verafiles Sana lumabas sa verafiles na totoo. Ay, eto nga mga kababayan. Verafiles nga, lumabas nga. Totoo ba na may 10 billion sila? Kopo. Eto nga, lumabas nga. Senator Judge and Napoles. Nako po. Senator Judge and Napoles. Ano nga bang nakalagay dito? Mga kababayan, keep reading. Pindutin natin ito. Ito na. In 2016,
COA barred another list after investigating pork barrel fund allocated from 2007 to 2009 using the same modus operandi of channeling the fake NGUs among the legislators involved were Senator Joel Villanueva and Rodante Marcoleta, who by 2016 was representing Sagi party list. Today, almost 10 years later, Marcoleta and Villanueva have never been fully prosecuted because of the power of their influence. Naku po! If they were truly guilty of plundering public money, are scot-free when they should be behind bars. Hindi daw ito na prosecute or nakulong-kulong kasi nga dahil ito'y may mga impluensya sila. Oo, mga kababayan, ito po'y nasa Vera Files na inilabas po, mga kababayan, ni Antonio Montalban II, na meron pala itong problema si Marcoleta at si Joel Villanueva. Kaya tinanong dito ni Antonio Montalban II, no, kung meron ba daw integridad na mag-judge or senator judge itong dalawa, si Marcoleta at si Villanueva, kung sila nga mismo sumabit din noon at hindi sila nakulong-kulong sa halagang 10 bilyong pondong PDAF na kanilang ginagamit sa ghost ganito, ghost project, ghost ganito sa non-government organization nila ginamit. Saan nila dinala itong 10 bilyon na PDAF? At hindi daw sila nakasukasuhan, hindi daw sila nakulong-gulong kasi maimpluwensya sila, kasi sila po'y may kapangyarihan at may pwesto sa gobyerno. Nako po, eto na. On September 29, 2014, Rodante Marcoleta, then the party list congressman representing Alagad, wrote a finger-pointing letter was published in the letters of editor section of the Philippine Daily Inquirer. This is the reply of news. COA, 200 million pork barrel, questionable, front page, 9/15/14. As one of the lawmakers mentioned in the article, I think was mas unfair to parrot the COA Commission on Audit report without getting our side before it was so print. Ayon, eto na. Ano nga ba dito ang nakalagay, mga kababayan? Ito na, 200 million pala itong kay Marcoleta. Ito po, was his bruhaha all about. It was related to Janet Lim na police issue. Legislators pocketing their pork barrel funds in September 2014. The COA had announced the 200 million pork barrel funds of a senator, 7 party list representative and other congressmen were coursed through the National Agriculture and Fisheries Council or NAP or NAFC 2012-2013 when later awarded suspicious non-government organization. Naku po, sabit pala si Marcoleta at si Joel Villanueva dito, mga kababayan. May issue pala itong 10 bilyon pala ito. Kasali sila sa nakalagay dito na inabutan daw ni Napoles ng 200 million funds of a senator, 7 party list representative, and other congressmen were coursed through National Agriculture and Fisheries of 2012-2013 will later awarded the suspicious NGOs. Nako po, mga kababayan. Ay nako, ito na. Among them were Senator Juan Ponce Enrile, 45 million. Sherwin Tugna of Sibac, a brother-in-law of Joel Villanueva, 2 million. Rodante Marcoleta of Alagad, 15 million. And several others. Of the basis of the written request of the Secretary of Agriculture, the money was transferred to the NEFC or National Aquatic Fisheries Council. Agriculture Fisheries Council. Take note, they signed these individual letters. Some of them have said their signature were forged. Sinasabing dinadaya daw ang kanilang pirma. Naku po, mga kababayan. Diyos mio marimar. Ang dami po niyan sa Vera Files. Mga kababayan, ito po ang patunay. Sa Vera Files po yan. Hindi natin alam baka ito ay masilip na naman ang Bilyonaryo News na unahan lang natin. Oo, nasilip lang natin, mga kababayan.
baka darating din ito sa Bilyonaryo News. Ang Bilyonaryo News pa naman, alam ninyo, laging nangunguna sa balita yan. Laging nangunguna sa chismisa na may mga katuturan. Hindi pa ito nalalaman na, mga kababayan. Bihira lang ang nakakaalam dito. Like po tayo, mga kababayan. Sa Vera Files po ito. Mula po ito sa... Wait. Saan na ba yun? Mula po ito sa Pilipinas Today. Ayan po ang article ng Pilipinas Today page. Ayan, at ito po ay ibinulgar ni Antonio Montalban II sa Pilipinas Today Post. At meron pong link dito, mga kababayan. Hanapin nyo lang Pilipinas Today. May link po ng Vera Files. Pwede nyo pong puntahan. Ayan po ang post ng Pilipinas Today, mga kababayan. Pwede nyo pong puntahan. May link po ang Vera Files. Mababasa nyo pong buo doon. So yun po mga kababayan. Ako, kaya naman pala na kung matanggol-tanggol nila si Sara, ay ganun-ganun na lang. Kasi sila po dan pala ay sumabit din pala. Nako, bukod doon, kung naalala nyo si Enrile, hindi nakulong kasi matanda na. Ang nakulong si Jinggoy, si Bong Revilla. Sino pa yon? Yung isang nakulong dahil sa feed up ni Napoles. Kasali pala sila doon. Si Villanueva at si Marcoleta at iilan pa na mahigit 10 billion PDAF ni Napoles. Kung kay Napoles, mga kababayan, 60 plus days. Kay Sara, 125 days. 125 million in just 11 days lang. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Pwede din yung puntahan. Si Binhur Luy, siya po yung whistleblower yata doon. So puntahan nyo lang po yan mga kababayan sa Pilipinas Today Post. Hindi po tayo dito nagsisinungaling at hindi po tayo gumawa ng fake news. May pinagbabasihan po tayo. Disclaimer lang, hindi nanggaling sa akin, nagsishare lang. Diba? So ito na. Sunod mga kababayan. Ito na, sabi ko nga sa